Hello guys! Welcome back sa another accounting tutorial. This is Sir Bon from Debit and Credit with Mr. Bon. And for today's video, ang topic natin ay CVP analysis. No? So sa board exam, isa siguro sa mga pinaka-comprehensive na problem na mamimit mo ay yung CVP analysis. No? Pero relax lang, no? Tutulungan naman kita kung paano mo siya dapat i-solve. Ano yung mga techniques, ano yung mga tips, and ano yung mga methods na dapat mong gawin para mapadali or ma-enhance yung skill mo sa pagsosolve ng CVP analysis. No? So kung ready ka na, ready na rin ako, tara na. No? But first, let's define what is cost, volume, profit analysis. Ang sabi ni Sir Roque sa book niya, isa sa pinaka-simple pero precise na definition ng CVP analysis ay systematic examination ito ng relationships among cost, cost driver, and profit. No? Kumbaga ba, may relasyon. Pero sa cost driver, and profit. Kung tataas ba yung number of units ko, pag tataas ba yung cost driver ko, anong mangyayari sa profit ko? Tataas din ba? What if bumaba yung cost driver ko, bumaba yung number of units sold ko? Anong mangyayari sa profit ko? Bababa or tataas? I-examine mo. Systematic examination kung ano yung relationship ng cost driver, and profit. Anong mangyayari kung tumaas ito? Anong mangyayari sa profit mo kung tumaas yung cost? Anong mangyayari kung tumaas yung volume? Analysis. No? So sa simpleng sentence na ito, yun po talaga yung pinaka-puso ng CVP analysis. Examination ng relationship among cost, cost driver, and profit. No? So, bago tayo mag-proceed, no, saan ba ginagamit? Ano ba yung application ng CVP analysis sa totoong buhay? No? Cost volume analysis, cost volume profit analysis rather, is widely applied in managerial decision making, helping businesses plan, control, and optimize profitability. Again, ang CVP analysis po, part pa rin ito ng management accounting, kaya ginagamit yan for managerial decision making. No? It helps businesses plan, control, and optimize profitability. Again, di ba? Planning, controlling, inline ka pa rin dun sa basic function ng management accounting. No? Ganun ulit sa CVP analysis. Kaya napaka-importante yung basic foundation maganda. Yung pundasyon mo sa simula pa lang. Kasi konektado yan from introduction to cost concepts and cost behavior up until to this CVP analysis and so on and so forth. Okay? Now, its applications range from break-even analysis to pricing strategies, product mix decisions, and risk assessment. Na later on, sa mga succeeding slides, iisa-isahin naman natin. No? And first, ano ba yung key applications nito? No, nabanggit dun sa sentence kanina, break-even analysis. Dun po pinakasikat ang CVP analysis sa break-even analysis. Okay? Ano po ba ito? It determines the sales volume at which total revenue is equal to cost. Break-even ka. Wala kang profit, wala kang loss. But later on, hihimay-himayin naman natin ano ba yung composition ng break-even na to. Ano ba yung gusto niyang sabihin sa atin. But first, no, yun lang, introduction lang. At saan mo ba magagamit yung CVP analysis? Ano ba yung kailangan mong i-expect pag magsosolve ka ng mga CVP analysis problems. Okay? It helps managers set minimum sales targets and evaluate feasibility of new projects. Okay? Number 2, profit planning din. Nabanggit ko kanina. It assists in forecasting profits at different sales volume. Anong mangyayari sa profit mo kung tinaasan mo yung sales volume mo? Anong mangyayari kung binabaan mo naman? No? Yung CVP analysis, makakatulong yun para ma-forecast ano yung magiging profit mo sa different sales volumes na ito. Ano pa? It's useful for setting short-term and long-term profit goals by analyzing contribution margins. Sa
CVP analysis po, gamit na gamit ang contribution margin. No? So later on, ipapakita ko naman ano yung ibig sabihin or ano yung contribution margin income statement. Okay, but for now, sabihin na lang natin nasa introduction ka pa lang. No? Kumbaga ba, ini-introduce pa lang sa'yo, ano yung kailangan mong abangan. Di ba? Oh. Another one, pricing decisions. Evaluates how changes in selling price per unit affect profitability. Yes. Paano kung nagbago yung selling price mo? Paano kung tinaasan mo yung selling price mo? Anong mangyayari sa profit mo? Kikita ka ba? No? Madadagdagan ba yung profit mo or mababawasan? Maglo-loss ka na ba kung mataas na masyado yung selling price mo? Paano kung binabaan mo yung selling price mo? May profit ka pa ba? Oh. Yun yung mga tanong na dapat pasagot sa paggamit ng CVP analysis. No? Another one, it helps in deciding whether to reduce price, to increase volume, or raise price to improve margins. No? Again, pricing decision. Yan. And lastly, product mix optimization. No? Itong multi-product businesses, mamimit pa po natin ito sa part 2 ng discussion natin. Kumbaga ba sa first part, no, wala pa po tayong sales mix or product mix optimization. No? Pero explain ko lang, it helps identify the most profitable product combinations. For example, meron kang buko juice. Meron kang buko juice. Meron kang buko juice. Tapos meron kang hot coffee. Eh yung buko juice, syempre mabenta yan kung tag-init. Kung mainit talaga. Yung hot coffee pag malamig. 'Di ba? Syempre pag tag-init ngayon or for example, tag-init talaga pag summer, mabenta yung buko mo. No? 80% siguro nung product mix mo nanggagaling sa buko juice pag tag-init. Syempre pag tag-init, yung hot coffee, syempre madalang lang yung gustong bumili. Baka gusto lang nila sa umaga, 'di ba? So let's say 20% yan. No? Yan po yung sinasabi ng product mix optimization. No? It guides resource allocation to maximize overall contribution margin. Sige, sa tag-init magbenta tayo ng buko juice, no? Kasi syempre wala namang bibili ng hot coffee, mainit. No? Pero pag malamig, magbenta tayo ng buko juice or rather magbenta tayo ng hot coffee and bawasan natin yung buko juice production natin. Doon naman po papasok yung product mix optimization. Ano yung magiging resource allocation mo para ma-maximize mo yung contribution margin mo. Okay? No? So, nabanggit ko nga yung contribution margin kanina. No? Sa CVP naman po, kilalang-kilala ang contribution margin income statement. Na sa contribution margin income statement na to, costs and expenses are grouped based on their behavior, either variable or fixed. The contribution margin calculated as sales minus variable cost is then presented. No? Ganyan po yung presentation ng contribution margin. Meron kang sales, di ba? Yung sales mo to get that units times selling price, meron kang total sales. Paano naman po kunin yung variable cost? Nabanggit natin to sa cost concepts and cost behavior na dalawa. No? Yung meron kang variable cost, meron kang fixed cost. No? Pag pinagsama mo sila, meron kang fixed cost. Pero dito sa contribution margin income statement, assume mo na napaghiwalay mo sila. Na classify mo sila as either variable or fixed. No? So yung variable cost na tinutukoy dyan, yan na po yung total variable cost. So tuloy natin. So nabanggit ko nga, yung total variable cost, composition yan ng manufacturing cost or product cost plus period cost. No? Yan na po yung total lahat ng variable cost. Ano po ba yung mga madalas na variable cost? Direct materials, pwede rin madalas na variable cost yan. Kasi nagva-vary yung directly yung materials na ginagamit mo. Labor din, madalas, variable cost yan.
Pwede rin siguro overhead nandyan. No? Andyan din yung mga selling expenses na nagbabari depende sa number of sales mo. Oh. And so on and so on. No? Yung mga period cost and product cost na variable, pinagsama-sama na dyan. So yung less variable cost, yan na po yung total variable cost. No? Eh sir, yung fixed cost, ganun din. Lahat na ng fixed cost, either product cost or period cost ka, dyan mo na ilalagay. No? Lahat na ng fixed cost, lahat na ng variable cost. No? So pakita ko lang, sir, paano po ba yung income statement natin sa GAAP or yung sa financial accounting? Kung maalala ninyo, sales minus cost of goods sold equals gross profit. Ibawas mo, then ibawas mo yung operating expenses or OPEX, you will get operating income. No? So kung maalala ninyo, ganyan yung approach natin or approach ng income statement sa financial accounting. GAAP yan. No? Pero itong contribution margin income statement, management ito. Management accounting. Oh, yung profit before tax, ang ibang tawag diyan, operating income. No, malinaw? Sana malinaw. Oh, so tuloy natin. Pero first, isa-isahin natin. Ano ba yung mga inherent assumptions dito sa CVP analysis? No? First, all costs are classifiable as either variable or fixed. Cost classification is based on its behavior. Again, nasa chapter po tayo ng cost concepts and cost behavior. Kung maalala ninyo, variable or fixed. Di ba? Familiar pa ba to sa inyo? Yung ganyang pattern ng cost behavior, no? Yung variable cost po per total direct yan. Yung per unit constant, no? Kung maalala ninyo, yung fixed cost per total constant and fixed cost per unit inverse or indirect. No? Sir, bakit mahalaga to? Bakit nyo po ito flinash? Diba? Kasi sa CVP analysis, gagamitin mo po ulit ito. No? Again, yung number 2, familiar ulit sa atin yan. Sa CVP, ganun po ulit. Ina-assume that yung cost and revenue behave in a linear fashion or straight line relationship. Diba? Nabanggit natin na within relevant range, straight line ang pwede nating mag-graph, no, sa cost. No? Valid and predictable within the relevant range. Ganon din po sa CVP. It assumes that cost and revenues behave in a linear fashion or straight line relationship. Kumbaga ba, meron din tayong linearity assumption dito sa CVP analysis. And number 3, total variable cost change directly with the cost driver, but variable cost per unit are constant over the relevant range. Again, familiar sa atin to, no? Nasa cost concepts and cost behavior tayo. Total variable cost change directly with the cost driver but variable cost per unit are constant. No? Ito lang din po yung sinasabi niya. No? No? And number 4, total fixed costs are constant over the relevant range but fixed costs per unit vary inversely with the cost driver. Again, no? Sir, pasensya na kung paulit-ulit, no? Kasi yun po talaga. Dapat maalala mo, dapat tumatak sa'yo yung fixed cost na yan in total or per total constant yan. Yung fixed cost per unit, inverse yan. No? Kung ano yung natutunan mo from the very beginning, tuloy-tuloy iyon. No? Ito bago to. Selling prices per unit remain unchanged. No? Isa sa mga inherent or basic assumption sa CVP analysis ay yung selling price natin hindi raw po nagbabago. But in reality, no? Kasi ito assumption to, itong mga nabanggit kong assumption for computation purposes ito ng CVP analysis. Pero alam natin sa realidad, ibang usapan yan. No? Sa reality po, many costs are semi-variable or mixed, making classification difficult. Ang assumption kasi dito sa CVP analysis, makla-classify mo sila as either variable or fixed costs. Kumbaga ba, masesegregate mo yung mixed cost into variable and fixed. Pero kasi sa totoong buhay, sa realidad,
Marami pong cost ang semi-variable or mixed cost. Hence, difficult pong mag-classify. Pero kasi sa CVP analysis, kailangan mong mag-assume na classifiable yan as variable or fixed. No? Number 2, in reality then, variable cost may not remain constant per unit and selling prices may fluctuate due to discounts, competition, or demand changes. This is also true. No? Ang assumption kasi natin sa CVP analysis ay hindi nagbabago yung selling price. Pero alam mo sa totoong buhay, pwedeng magbago ang selling price. Pwede kang magbigay ng discount. Pwede dahil sa competition, dahil sa demand. No? Pwedeng magbago ang selling price kung naka-discount, naka-sale. No? Pero, for computation purposes, mag-assume ka na nandito ka sa CVP analysis, yung selling price per unit mo, constant. No? And lastly, in practice, fixed costs can change when production capacity expands or contracts. No? Hindi natin i-apply yung reality dito sa CVP analysis. Mag-a-assume tayo na ito nga po yung totoo. No? I-assume natin na yan muna for computation purposes. No? Another one, number 6 sa inherent assumptions natin. CVP assumes that all units produced are sold. Alam ko mahirap paniwalaan, no? Pero makinig na lang, di ba? Mahirap siyang paniwalaan na yung na-produce mo, yun din yung nabenta mo. Pero for purposes of computing CVP analysis problems and theories, assume mo na lahat ng na-produce mo ay nabenta, no? Kumbaga para hindi ma-distort yung formula mo, yung template natin later on, no? I-assume natin na yung production is equal to sales. Diba? It doesn't account for inventory build-up or stock shortages, which can distort profitability. Hence, you can say na walang change sa inventory. Meaning, beginning inventory is equal to ending inventory. So, parang T-account lang yan. Diba? Meron kang beginning inventory dito, meron kang production dito, nandito naman yung sales, nandito yung ending inventory. No? Kung sabi nga natin sa CVP, yung na-produce mo, for example, nakaproduce ka ng 100, ganun din yung nabenta mo. No? For example, yung beginning inventory mo, 35. O yung ending inventory mo, 35 din. No? Kasi kung ano yung na-produce mo, yun din yung nabenta mo, kaya babalik ka lang din dun sa beginning at ending inventory mo. No? So yun yung kailangan mong maalala or tandaan dito sa CVP analysis. Number 7, if the company sells multiple products, sales mix is constant, which is rarely realistic sa dynamic markets. Diba? Nabanggit ko kanina yung buko juice. Yung buko juice tsaka yung hot coffee. Ang sabi ko kanina, 80-20. No? 80%, 20%. Ang assumption natin sa CVP analysis, itong sales mix na to, hindi na magbabago. 80-20 na yan, constant. Pero alam mo, sa totoong buhay, hindi yan realistic. Kasi what if sa araw na yun, lahat gusto buko juice? Lahat gusto hot coffee? No? Hindi, madidistort na yung assumption mo na constant yung sales mix. But again, hindi natin iisipin yung realidad dito sa CVP analysis. Ang iisipin natin, yung assumption na sales mix is constant. Na mamimit pa natin sa part 2 ng video lecture na ito. Okay? Number 8, static market conditions. It ignores external factors such as inflation, competition, consumer preferences, and economic shifts. Again, babalik ka na naman po ulit dun sa assumption na demand is always sufficient to sell the planned volume. Babalik ka na naman dun sa number 6 na production is equal to sales. Static yung market conditions ang ina-assume ni CVP analysis. Yung demand mo, yung napoproduce mo, sufficient lang siya sa ibebenta mo. Okay? Alam ko paulit-ulit, no? Pero paikot-ikot lang po itong CVP analysis. No?
Number 9, the time value of money is ignored. Since static nga yung market conditions, hindi ka nagre-present value dito. Hindi ka nag-future value. Walang discounting na mangyayari. Walang present value factor na ibibigay. Okay? I-ignore mo yung time value of money. And lastly, technology as well as productive efficiency is constant. Nasabi ko nga, kung ilan lang yung na-produce mo sa taon na yun, next year ganun ulit. Sa mga susunod na taon, ganun ulit. Yung efficiency mo, constant yan. Kumbaga ba, masasabi mo sa CVP na hindi ito gumagamit ng learning curve. Kumbaga ba, wala siyang natututunan sa productive efficiency niya. No? Kung ano yung na-produce niya sa isang taon, ganun ulit sa susunod na taon. Okay? So, doon nagtatapos yung inherent assumptions natin sa CVP analysis. Again, paikot-ikot lang yan. No? So, sana maalala mo. Okay? So, icebreaker lang, no? Tignan natin kung may naalala ka doon sa 10 utos ng CVP analysis. No? Which of the following is not an assumption underlying CVP analysis? Hindi raw po assumption. No? Not an assumption. The behavior of total revenue is linear. This is an assumption. No? This is an assumption. Let's letter A. Assumption. Unit variable expenses remain unchanged as activity varies. Correct. Diba? Per unit ng variable cost natin, constant yan. Diba? Assumption yan. Inventory levels at the beginning and end of the period are the same. Also, tama po. Wala pong change sa inventory levels natin. Kung ano yung beginning mo, yun lang din yung ending mo. And lastly, the number of units produced exceeds the number of units sold. This is not an assumption. Kasi yung produce mo, ganun lang din yung nabenta mo. No? So, ang sagot, letter 2. Okay. No? So, we can move forward na, no, sa template or guide in solving CVP analysis. Now, natutunan ko to kay Sir Karim Abitago. No? So, shout out po kay Sir Karim Abitago. Pinadali yung buhay ko sa CVP analysis dahil po sa template na ipapakita ko sa inyo. No? Kung tawagin ko magic template. Magic template ko sa CVP analysis. No? Titignan ninyo yung mga naka-red. Yan yung naaral na natin. Yan yung sa tingin kong familiar kayo kung bakit naka-red yan. No? Pero ito explain ko later bakit naka-red yan. Alam natin yung variable cost per unit natin constant. Diba? Yung fixed cost per total constant. And yung column na to nahahati sa 4. Nandito yung mga kailangan mong isulat o tandaan or yan yung contribution margin income statement natin. Meron tayong per unit column, may per total column, and meron tayong percentage column. No? Sir, bakit po naka-red yung percentage natin? No? Yung percentage natin na sales, no, 100% yan. Kasi yan po yung pinakamataas. Siya yung nasa pinakatuktok. Kaya lagi siyang 100%. Hindi mo po pwedeng gawing 200% yan. No? Ang pinaka-maximum niya dyan, percentage, 100 po talaga. No? Since siya yung nasa pinakataas, siya yung magiging base natin mamaya. Explain ko later on. Okay? So ano ba yung mga key reminders sa paggamit ng template na to? No? Yung sales price per unit is referred to as the selling price. Yung sales price per unit, yan po yung selling price natin. No? So ang ginagawa ko dito, sa tuwing nagsosolve ako ng problem, naka-ballpen to. Naka-ballpen lahat tong mga contribution margin income statement. Tapos yung per unit, per total, percentage, ang ibang tawag ko dyan, PU. Yung per total, PT. Yung percentage, sinasign ko na lang siya. Kung ano yung sign ng percentage, yun na sinusulat ko. Naka-ballpen lahat yan. Tapos itong mga to, nakalapis. Para sa susunod na problem, same scenario, but different numbers. No? Same scenario, same template yung gagamitin ko.
pero ibang numbers na, kaya nakalapis ito, kaya buburahin ko na lang. Next problem, buburahin ko na lang yung nakalapis. Okay? Di ba? So, very efficient sa akin tong template na to. No? Magic template kung tawagin ko. No? So, sunod natin. Di ba? Quantity extends only up to contribution margin. Since based on the inherent assumptions, volume or quantity affects directly variable cost as well as revenue. Yung quantity po natin hanggang contribution margin lang. Sir, bakit po nadama yung contribution margin? Diba? Nabanggit natin kanina na yung sales and variable cost remain unchanged. Diba? Selling price is constant. Variable cost per unit is constant. Hence, contribution margin also is constant. Kaya idamay mo na yung quantity dyan. Diba? Nadamay na dyan. Ano bang quantity yan, sir? Quantity sold. Kung ilan yung nabenta mo, diba? I-multiply mo sa selling price per unit, then you will get the total sales. Oh, number of units sold multiplied by variable cost per unit, you will get total variable cost. No? Ganun din, kung gusto mong i-shortcut, diba? Ilagay mo na lang dyan. Diba? Parehas lang din kasi sales minus variable cost equals contribution margin. Okay? Pero as we go along naman sa mga susunod na problems, magagamit natin. Number 3, per unit column is up to contribution margin only since these amounts are constant. No? Papansin ninyo, wala na dyan. No? Wala ka na dyan. Wala ka ng income tax per unit. Wala ka ng net income per unit. Kasi hindi naman po constant yung mga. Ang assumption natin sa CVP analysis, yung selling price mo and variable cost per unit, constant yan. Hence, yung contribution margin per unit, constant din. Idamay mo na yung kalalabasan or yung difference ng sales at variable cost. No? Number 4, percentage column is up to operating income only. Pansinin nyo, yung percentage column natin hanggang operating income only. Bakit po? Yung net income natin, no? Or yung profit after tax, nakabase yan sa operating income natin. No? Yung income tax natin, nakabase ulit yan sa operating income natin. Kung magkano yung profit before tax, yun yung imumultiply mo sa income tax expense. No? Hindi mo po imumultiply yung tax expense mo sa sales. No? Kasi that's gross. No? Pinakataas yan. No? Imumultiply mo yung income tax mo sa profit before tax or operating income to get the after-tax profit or net income. Okay? Pero yung percentage mo dito hanggang operating income. Sir, paano po ba nag-work yan? For example, ang sales mo 100. Ang variable cost mo 60. Hence, you can say that variable cost is 60% of sales. Di ba? Kasi nga, yung sales mo acts as a base amount. 60 over 100, that's 60%. No? Sir, paano naman kung yung fixed cost ko 20? Hence, you can say na 20%. Di ba? 20% yung percentage ng fixed cost sa sales. Okay? So, ganyan po siya gawin. Ganyan siya intindihin. No? But as we go along naman sa pagsosolve ng mga problems, magagamay mo ito. No? Number 5, contribution margin percentage is constant provided that selling price and variable cost per unit is also constant. Kung constant yung per unit natin kanina, constant din itong contribution margin percentage natin as long as selling price and variable cost is constant. No? Nadamay na yung contribution margin na constant. Okay? So, I think ready ka na eh. Sige. Solve natin. Try natin dito sa first problem natin. Sabi dito, si Little Star Company is planning to sell 200,000 units of product M. The fixed cost is 400,000 and the variable cost is 60,000 of the selling price. To realize a profit before tax of 100,000, the selling price per unit would have to be, no? So, gamitin natin yung template natin kanina.
O, anong sabi natin, di ba? Meron tayong magic template. Tapos dito sa side na to, nandyan yung quantity. Quantity sold. Ilan yung nabenta niya? 200,000 units. Ilan yung fixed cost? 400K. O, ilagay mo na. Magkano yung variable cost daw? 60% ng selling price. Hence, pwede mong ilagay dyan. Or ilalagay mo talaga dyan. Nandyan yung code. O. From there, sabi niya, to realize a profit before tax of 100,000, the selling price per unit would have to be, no? Ang kailangan mong hanapin dito itong selling price per unit na to. Binigyan ka ng profit before tax na 100K. Again, ang sinabi sa problem, before tax. Itong net income mo, after tax na yan. Kung before tax yung sinabi, nasa operating income ka. No? 100,000. O, pwede mong i-gross up yan. Pwede mong i-work up para makuha yung contribution margin per total. So, ang total mo, 100 plus 400, that's 500K. And paano mo makuha yung sales? Diba? Alam mo na 60% yung variable cost mo. Hence, yung contribution margin ratio mo, 40%. Kasi 100 minus 60, 40%. And now, you can get the per total sales by dividing 500,000 to 40%. 500,000 divided by 40%, that's 1,250,000. No? So, ganyan po mag-work yung template natin. Oh, now, you can get yung per unit selling price mo. No? 1,250 divided by 200K na quantity sold na nabenta mo, you can get per unit na 6.25. Okay? So, ganun lang siya mag-work. So, another problem. No? So, ang sagot natin pala dito sa problem na to, letter to. No? So, tignan natin tong problem 2 na to. Merisa Company is planning to sell 100,000 units of product Y for 12.5 a unit. The fixed cost is 280K. To realize a profit after tax of 225, what would the variable cost per unit be? Assume a 25% tax rate. No? So, yan yung mga choices natin. No? Ano daw yung variable cost per unit natin? O, ganun ulit. Yung magic template ulit natin. Ilan yung quantity natin? 100,000. Ilan yung selling price per unit natin? 12.5. No? Hence, you can say na ang total sales mo, 100,000 na unit sold, multiply mo sa 12.5 na per unit, 1,250,000 yung total sales mo. Eh may fixed cost ka na 280,000. But now, this time, 225 yung profit after tax na binigay. Tapos, may tax rate ka na, 25%. Diba? Ano ulit yung sabi natin? Yung income tax mo, naka-base dyan sa operating income mo. So, para dito sa dalawang ito, no, ang 100% dito, yung profit before tax. Bawasan mo ng 25%, kaya yung net income is 75% of operating income. No? So, pwede mong i-divide si 225 sa 75% para makuha mo yung taas, yung pinaka-base niya. So, 225 divided by 0.75, no? That's 300,000. No? So, sige, para hindi ka masyado mag-overthink, tignan natin. Magkano ba yung tax mo dyan? 300,000 times 0.25, 75,000. No? So, 300 minus 75,000, 225. No? Bumalik ka lang din dun sa net income mo, 775. O, pwede mo nang i-work back yan ngayon, di ba? To get yung contribution margin mo na 580,000. And kapansin-pansin, no? Kapansin-pansin na ang kulang na lang na per total mo is variable cost. Pwede mo namang masolve dyan. Kasi ano yung dapat na ibawas mo sa 1,250,000 or million para maging 580K. So, 1,250 minus 580K, kailangan mo ng 670,000 na total variable cost. O, i-divide mo ulit sa 100,000 na quantity sold, yung total variable cost, then you will get per unit variable cost of 6.7. Di ba? So, ganun lang siya gawin. Ganun lang siya
i-input. Ilagay mo yung template, ilagay mo yung numbers, i-analyze mo gamit niyang template na yan, solve ka na sa CVP analysis. No? So, para sa akin, napaka-helpful ng template na ito. Kasi sa simula ko talaga as a student, nagme-memorize po talaga ako ng mga formula sa CVP analysis. 'Di ba? Eh yun kasi talaga yung nakasanayan natin. Pero nung na-meet ko tong template na to, 'di ba? Malaking tulong para sa akin. Na-solve lahat ng problema ko sa CVP analysis. Okay? So, alam ko masyado tayong nag-enjoy dito sa template na to, no? No? Oh, ang sagot natin dun sa problem to is 6.7. Oh, alam ko, masyado tayong nag-enjoy sa template na yan. So, putulin ko muna yung kaligayahan ninyo. No? So, dito tayo sa CVP chart. No? Ito mga magagaling na mathematician natin, no? Naka-create sila ng chart for CVP. Na yung chart na yon is used to visually show the relationship between cost, sales volume, and profits, helping businesses determine break-even points and plan for profitability. Yung cost, volume, profit analysis natin, pwede po natin gawing chart iyon. No? Na yung chart na yun, makakatulong pa rin sa mga businesses to determine yung break-even points nila and plan for profitability. Diba? Bakit ba makakatulong yan sa mga negosyo para ma-determine yung break-even nila? Tignan natin dito sa exercise number 1 na ito. A traditional break-even chart is illustrated in the figure below. No? May pinakitang chart. Diba? Kung maalala ninyo, yung x-axis natin, yan po yung cost driver. Yan dito po sa x-axis natin yung cost driver or yan po yung number of units sold, machine hours. Yung y-axis naman natin, yan po yung nasa cost. Yan po yung cost natin. Yung y-axis. So kung madami kang cost driver or mataas yung cost driver mo, mataas yung unit sold mo, tataas din yung total cost. No? Anong requirement sa atin? Identify each letter on the chart using the proper terminology. So, meron tayong A, meron tayong B, meron tayong C, D, E, F, and G. No? So, para ka lang nag-A, B, C, D dito sa chart, sa exercise na. No? Simulan natin sa A. Diba? Simulan natin sa A. Ano kaya to? Diba? Ito yung tinuturo niya. Ito din part din to ng A, yung line na yan. No? Itong area na to sa A lahat. No? Huwag mong idamay yung line na dog, na dia, kasi iba yan. Iba yan. No? Yung A po natin, yan yung fixed cost area. Diba? Kung naalala ninyo, yung fixed cost natin, constant yan per total. No? Kahit ano yung cost driver mo, kahit ilan yung units na mabenta mo, ganun pa rin yung cost mo. Fixed cost siya. Kaya nandyan yung fixed cost area. Sir, ano naman tong letter boy? No? Yan po yung variable cost area natin. No? Kung maalala ninyo sa cost concepts and cost behavior part 2, nagpakita rin po tayo ng graph doon. No? So, feeling ko hindi naman nabago to sa inyo. Sana nasundan nyo yun. No? So, kapag inad mo yung A at B, yun na po yung line C. No? Itong line na po ito, yan po yung total cost. Bakit po sa total cost nagsimula ka dito sa part na to? No? Dito ka nagsimula sa intercept, sa y-intercept na to. Kasi sa total cost, meron at merong fixed cost. Na kahit wala kang ma-produce, wala kang mabenta, may cost ka pa rin. Di ba? May nagastos ka pa rin kahit wala kang benta. Kaya siya nandito, kaya dito siya nagsimula. No? And yung pa-upward na yan, yung nagtulong sa kanya para umabante or tumaas, yun po yung variable cost na. No? Tumataas yan, tumataas yung cost natin as the cost driver also increase. No? So yung C natin, combination yan ng fixed cost and variable cost. Or yan yung total cost. No? Sir, ano naman yung D? Yan po yung total revenue natin or yan yung revenue line natin.
Kung mapapansin mo, nag-start siya sa 0. Kasi wala kang revenue kung wala kang benta. Yun na yung gustong sabihin ng line na yan. Kung hindi ka nagbenta, wala kang kita. No? And yung letter E po natin, or yung may red na dot dyan, yan po yung break-even point natin. Yan po yung point where yung total revenue line natin crosses the total cost line. Diyan sila nag-meet, yung total revenue natin and yung total cost natin. Or yung line D and line C. Diyan nag-meet sa line E. No? Diyan sila nagkita. Sana all nagkikita. Diba? Sana all nagbre-break even. No? Joke. Pero dito lang sa exercise na to. No? Diyan lang naman sa exercise. No? Sir, ano naman yung F? Diba? Ano naman tong F? Siyang naliligaw. No? Hindi po yan naliligaw. Yan po yung profit area natin. Kasi kung above break-even na yan or to the right of break-even, profit na yan. Kasi sa break-even mo, wala kang profit dyan, wala kang loss. Eh, tumaas ka sa break-even mo. Diba? Above break-even ka. So, kumita ka. Nagka-profit ka. Kung below break-even ka, yan po yung G. Yan po yung loss natin. Kasi wala ka pa sa break-even mo, hindi mo pa nami-meet. Nasa loss ka pa. Diba? Negative pa yung income mo. Pero pag lumagpas ka na sa 0, diba? Positive ka na. No? May profit ka na. Alright? So, ang ibang tawag dyan sa loss area na yan is below break-even or to the left or left side of break-even. No? So, yan lang no yung maganda dyan sa exercise na yan. No? So, simulan natin. Ano ba muna yung break-even point na yan? Diba? Ilang beses nating nabanggit. No? Yung break-even point natin is the exact level of sales at which a business's total revenue equals its total cost. Meaning, walang profit, walang loss kasi equal yung revenue natin at total cost. No? Meron niyang formula eh, di ba? Break-even point in units is equal to fixed cost divided by CM per unit. And break-even in pesos, fixed cost over contribution margin ratio. Ang tawag ko dito, partner-partner. Kung break-even point in units ang hinahanap, CM or contribution margin per unit yung denominator mo. No? Dapat partner yan. Kung units at break-even yung hinahanap, dapat CM per unit yung nasa denominator mo. Kung break-even in pesos naman yung hinahanap, ratio yung nasa denominator. No? So parang nandun sa template natin kanina. Di ba? No, napakita ko na meron kang fixed cost per total and meron kang fixed cost or contribution margin per unit and contribution margin ratio or percentage. No, so kung nakuha mo na lahat 'yan, makukuha mo na si break even. No? I-divide mo lang yung fixed cost sa CM per unit or i-divide mo lang yung fixed cost sa CM ratio or percentage. May break even ka na. Okay? So yun yung gamit din ng template na to. Problem 3, tingnan nga natin. Sasamahan Kita Company sold 100,000 units of its product at 20 pesos per unit. Variable cost is 14 per unit. Again, nabanggit ko kanina na yung total variable cost mo, combination na yan ng manufacturing cost and period cost. No? Product cost plus period cost. Fixed cost is incurred monthly throughout the year amounts to 792,000. Again, yung fixed cost mo din, combination na yun ng product cost and period cost. No? There are no beginning inventories. The break-even point in units. No? Watch out also no sa tanong, kung anong tinatanong sa iyo sa break-even. Paano kung tinanong break-even point in units? E di alam mo, CM per unit yung nasa denominator mo. Paano sir kung break-even point in peso yung tinanong? CM ratio yung nasa denominator mo. Paano sir kung hindi sinabi? Sinabi lang sa problem, break-even lang. No? That's the time na pwede mo nang pakiramdaman yung choices. Kahit hindi sinabi dyan, kung sinabi lang, the break-even point for this product is, pero kapansin-pansin sa mga choices na per unit siya. Diba? Per unit yung choices mo, break-even point in units yung tinatanong. No? Pakiramdaman mo yung choices kung ganun, kung hindi niya in-specify.
Pero kasi dito, in-specify niya eh, di ba? Napakaswerte naman. No? So, tignan natin sa solution natin. Ganun ulit. Since break-even point in units yung tinatanong dito, no? Mag-focus tayo sa per unit column. Yung selling price natin 20, variable cost natin 14, hence meron tayong contribution margin na 6. Tapos may fixed cost tayo na 792. Okay, kuha mo na. No? May fixed cost ka na, may CM per unit ka na. May break-even ka na 132,000 units. No? So, ang sagot dun sa problem natin, 132,000 units. Pero patunayan natin na break-even ka nga sa ganyang units, di ba? Sabi kasi natin at break-even point, wala kang profit, wala kang loss. Zero ka. No? Pero patunayan natin, sabi natin at 132,000 units, break-even nga siya. So, bentahan natin ng 132,000 sold units. No? 132,000 times 20, ang total sales mo, 2,640,000. I-multiply mo ulit sa variable cost per unit, 1,848,000. Or kung gusto mong i-shortcut, kahit wag mo nang kunin yan, wag mo nang i-multiply dyan, i-multiply mo na directly dito sa contribution margin per unit, you will also get 792,000. No? Ibawas mo yung 1848 sa 2640, you will also get the 792,000 na difference. No? So, ibawas mo yung contribution margin sa fixed cost, wala kang nga talagang income. Wala kang tax. Hence, wala kang net income. No? Break even ka nga. Totoo nga. Totoo nga. Diba? Pero, ano yung napansin mo dito? No? You have to take note na sa break-even point, yung contribution margin mo is also equal sa fixed cost mo. No? Para talagang mapatunayan mo na wala ka talagang income. No? Wala kang income kasi yung contribution margin mo equal lang din sa fixed cost mo. No? 792 is equal to fixed cost of 792, hence break-even ka. Okay? Oh, paano naman sir ang tanong break-even in pesos, hindi break-even in units? Di yun, di ba? Kunin mo lang yung contribution margin ratio, no? Meron kang variable cost na 14. Anong percentage yun ng sales? 70%. Di ba? 14 divided by 20, that's 70%. No? At ibawas mo yung 70 sa 100, you will get 30%. Or 6 divided by 20, you will get 30%. O meron ka ng contribution margin ratio. May fixed cost ka na rin nabigay sa problem kanina. Hence, meron ka ng break-even in peso or break-even sales na 2,640,000. No? Kung mapapansin nyo, yan lang din yung break-even sales natin kanina. Nung nakuha natin yung break-even point in units. Nung minultiply natin yung 132,000 sa 20, no? Nakuha lang din natin yung break-even in pesos or in sales na 2,640,000. No? So, ang ibang formula sa break-even point in peso, i-multiply mo yung break-even point sa units sa selling price. No? Pero, kung para hindi ka na masyadong magtrabaho, kung break-even point in pesos lang ang tinanong, no, mag-focus ka na lang. No? Pero kung hindi binigay yung fixed cost at hindi binigay yung CM ratio, pero binigay yung break-even point in units at selling price, then you can also get the break-even point in sales or in peso. Okay? No? So, problem 4, sa another problem natin, the following data refer to cost-volume profit relationship of Albert Company. No? May break-even point in units daw tayo na 1,000. May variable cost per unit na 250 and may total fixed cost na 75,000. Ang tanong, how much will be contributed to operating income by the 1,000 first unit sold? No? Diba? Isa-isahin natin. Dun sa problem, diba? May break-even point in units na binigay.
may fixed cost na binigay. No? Hence, you can compute the contribution margin per unit. No? 1,000 yung break-even point in units na binigay. May fixed cost ka din na binigay. No? Makukompute mo yung contribution margin per unit. No? 75,000 divided by 1,000, that's 75 na contribution margin per unit. Sir, anong relevance ngayon ng CMU? Bakit natin yan kinumpute? Kasi, once the break-even point has been reached, operating income will increase by the contribution margin per unit for each additional unit sold. Madadagdagan yung operating income mo by the contribution margin per unit for each additional unit sold. No? So, dun sa problem natin kanina, di ba? Ang break-even point in units na binigay, 1,000. So, at 1,000, wala kang income kasi yung CM mo equal sa fixed cost. No? Assume natin, no, na yung fixed cost is 75,000 nga talaga. Nung naging 1,001 units na yung nabenta natin, nadagdagan yung contribution margin per unit natin for each additional unit sold ng 75. Kasi nadagdagan ng isa. No? So, 75 times 1,001, that's 75,075. And you have to assume or you have to remember that total fixed cost will not change. Diba? Constant yan. Regardless of the increase or decrease in the cost driver, constant yung total fixed cost. Hence, doon ka na nagkaroon ng operating income. No? So long as maaalala mo na fixed cost is constant. No? Kasi kung ginalaw mo din yung fixed cost, ginawa mo ding 75,075, wala ka talagang income dyan. No? Kung ginaya mo lang din to, no, wala ka talagang income. No? Basta you have to assume that total fixed cost will not change. No? Kaya, yung operating income mo will increase by the contribution per unit for each additional unit sold because fixed cost will not change. No? Kaya yung operating income mo, nadagdagan ng 75. Okay? No? So sa problem 4, ang sagot natin is 75 by the 1,001 units sold. So tingnan naman natin dito sa theory na to. No? If the fixed cost attendant to a product increases while variable cost and sales price remain constant, what will happen to contribution margin and break-even point? No? The contribution margin will remain constant and break-even point will increase. No? Patunayan natin. Meron tayong formula, di ba? Ang sabi, yung fixed cost daw, di ba? Or kailangan nating maalala na in order to increase the break-even point, kailangan mong dagdagan yung fixed cost or bawasan mo yung contribution margin. For example, ang old natin, 6 na break-even point. 60 na fixed cost, tapos 10 na contribution margin. No? Para daw madagdag natin yan, you can increase fixed cost. So either the two will work. Kahit constant yung contribution margin, pero ginalaw mo yung fixed cost or nag-increase yung fixed cost, madadagdagan pa rin yung break-even mo. No? So for example, 70 na yung fixed cost mo, constant pa rin yung contribution margin mo. Madadagdagan, magiging 7 na siya. What if constant yung fixed cost, 60 pa rin? Pero binawasan mo yung denominator, ginawa mong 5. So 60 divided by 5, that's 12. Nadagdagan pa rin. So para madagdagan yung break-even point mo, taasan mo yung numerator, babaan mo yung denominator. Or pwede rin sabay. Diba? Yung 60 gawin nating 80. Yung contribution margin, babaan natin, gawin nating 5. 80 divided by 5, that's 60. Huh? So sana, alam nyo yung laro. Alam mong laruin yung formula. Anong mangyayari kung tinaasan ko yung denominator or binabaan ko yung numerator. And so on and so forth. No? Paano naman sir kung gusto mong i-reduce yung break-even point? No? Letter C yung sagot dyan. No? Gusto mong i-reduce yung break-even point. No? Di bawasan mo yung fixed cost or itaas mo yung contribution margin.
No? For example, sige, so 60 tapos 10, di ba? Kanina yung old, yung 6 yon. Sige, babaan natin yung fixed cost, gawin natin 50 tapos 10, no? O 5 na yon. O, pwede rin natin gawing constant yung fixed cost, pero taasan natin yung denominator, gawin natin 12. O, so 60 divided by 12, 5 nga, no? So from 6 naging 5, nabawasan siya. Or pwede ring sabay, bawasan mo yung fixed cost, gawin mong 50. Dagdagan mo yung denominator, gawin mong 12. O, or gawin nating, sige, 15. Sa ganyan. So 50 divided by 15, that's 3.33. No? So from 6 naging 3.33. No? So pwede mo siyang pag-eksperimentuhan. Pero sana alam mo yung laro. No? Alam mo yung mangyayari sa break-even mo kapag tumaas yung denominator or bumaba yung numerator. Okay? The contribution margin ratio always increases when, letter do, variable cost as a percentage of net sales decreases. Para yung sa template lang natin kanina. Paano daw tataas yung contribution margin ratio mo or percentage? Eh di babaan mo yung bumabawas sa kanya. Bawasan mo yung yung bumabawas sa contribution margin mo para tumaas yung contribution margin. No? Bawasan mo yung variable cost mo. Pag binawasan mo yan, tataas yung contribution margin mo. Pag ginawa mong 60 yan, magiging 40 yung contribution margin ratio. O, di ba? Ganun lang siya i-analyze. No? And now, another topic dito is sensitivity analysis. No? Ang sinasabi sa sensitivity analysis, it predicts how outcomes change when key variables are modified. No? It's also known as what if technique. What if pinalitan ko yung selling price? Anong mangyayari sa profit ko? What if pinalitan ko yung variable cost ko? Anong mangyayari sa profit ko? No? What if analysis or what if technique? No? It predicts how outcomes change when key variables are modified. So, tingnan natin sa problem na to. After reviewing its cost structure, selling price mo 12 pesos per unit, variable cost 7.50 per unit, monthly fixed cost 60,000. David Salon Incorporated established what it considered to be a reasonable selling price. The company expected to sell 50,000 units per month and planned its monthly results as follows. No? 50,000 daw yung ibebenta ni David Salon. No? Selling price mo, 12 pesos per unit. So, 50,000 times 12, 600,000. No? Variable cost mo, 50,000 times 7.5 per unit. No? 375,000. And you can get the contribution margin. And yung fixed cost mo, fixed yan, 60,000. Tapos, income tax rate mo, 40%. No? Net income mo, 99,000. No? Ang tanong, di ba? Gamit yung sensitivity analysis na nabanggit natin kanina. No? Using the preceding information, answer the following questions independently. Ano pong ibig sabihin ng independently? No? Yung A, B, and C, answer mo sila as if sila lang. Independent sila. Yung tanong sa letter A, independent yan kay B. Hindi yan connected kay B. So, kanya-kanya sila. Sari-sarili silang scenario. No? If the company wants an after-tax profit of 120,000 on its expected sales volume of 50,000, what price must it charge? No? So, dito na po papasok yung sensitivity analysis natin na nabanggit kanina. Ano yung magiging selling price mo kung ganito yung profit na gusto mo? No? So, isa-isahin natin sila. No? Para dun kay letter A, papansin nyo, if the company wants an after-tax profit of 120,000 on its expected sales volume of 50,000 units, no? Ano daw yung selling price nito? But first, let me emphasize, di ba? Yung variable cost mo na 375,000, hindi yan magbabago. Diyan na madi-distort yung cost behavior pattern natin. Kasi ang sabi natin, sa variable cost per unit or per total, di ba? Ang sabi natin sa per total ng variable cost, direct yan. Mag-i-increase yung variable cost per total mo as the cost driver increase. Eh kaso,
50,000 pa rin yung expected sales volume mo. Saan ba galing yung 375,000? Galing lang din yan sa 50,000 units. Hence, hindi nagbago yung sales volume mo, hindi nagbago yung cost driver mo. Kaya ang expected mo dyan, ang expectation mo dapat dyan, yung 375,000 mo, 375,000 pa rin. Kasi ang assumption ulit sa per unit variable cost mo na 7.50, hindi yan magbabago. No, constant talaga yung 7.50. And i-multiply mo ulit sa expected sales volume na 50,000, 375 pa rin. No? So, fixed pa rin. No? Well, as alam natin, hindi yan dapat fixed. Hindi nga yan constant. Pero sa problem na to, nagkataon lang. Kasi parehas yung units, yung expected sales volume mo na 50,000. Pero yung monthly fixed cost mo na 60,000, alam mo, fix yan. No? Fix yan. Alam mo, fix yan. Hindi yan magbabago. No? No? So, gamitin na natin yung magic template natin. No? Sabi ko nga, 50,000 pa rin yung expected sales volume mo. No? Yung variable cost per unit mo, hindi yan magbabago. Per unit mo constant. Nagkataon na yung per total mo, hindi rin nagbago kasi hindi nagbago yung sales volume na 50,000. No? And yung fixed cost, or rather, yung net income pala natin is after-tax profit yung hinahanap. Again, 100% to, ibawas mo yung 40%, diba? You will get 60%. No? You will get 60% ng 120,000. So 120,000 divided by 60 or 0.60, you will get 200,000 as the operating income. Okay? O, kung gusto mong patunayan, 200,000 times 0.4, 80,000 lang yan, then you will get the net income of 120,000. So, tuloy natin. Yung fixed cost, nabanggit ko kanina, 60,000 pa rin yun, yung monthly fixed cost mo. So, i-gross up mo na. Contribution margin mo, di ba? 200 plus 60,000, 260,000. I-gross up mo ulit, or i-work back mo ulit, 260 plus 375, you will get 635,000 na total sales. No? Divide mo yan sa 50,000 na units. Kaya ang selling price mo, 12.70. Yun yung bago mong selling price ngayon. No? From 12 pesos na selling price, magiging 12.70 na siya. No? Sensitivity analysis, magbabago na yung mga variables. Kung imo-modify mo yung isa. Diba? Binago natin yung profit natin. Kanina, 99,000 yan. Ngayon, gusto natin 120,000 na. O, syempre, magbabago yung selling price natin. Kailangan may magbago na variable. May mamodify na variable kasi may binago tayo. Okay? Yun yung isang example ng sensitivity analysis. No? Sir, paano naman po dun sa letter boy? If the company wants a before-tax return on sales of 20% on its expected sales volume of 50,000 units, what price must it charge? Ang bago sa'yo dito, yung before-tax return on sales. No? Pero ipaalala ko lang, no, na ang formula sa return on sales is operating income over sales. Nagkataon lang na yung numerator is operating income kasi ang sinabi is before tax. No? Paano kung sinabi after tax return on sales? Di kung after tax yan, net income yung numerator mo. Pero before tax, return on sales, 20%. No? 20% daw siya. 20% yan. We can say, di ba, na 20% yan. Yan lang yung binigay. Pero syempre, tuloy natin. Alam natin, yung expected sales volume natin, 50,000 units pa rin, hindi nagbabago. Kaya yung total variable cost natin, hindi rin magbabago. Tapos, yung fixed cost natin per total, hindi rin yun nagbabago. Alam natin, fixed na yun. O, kapansin-pansin, no? Na from 100, dapat maging 20 siya. Ano dapat yung ibawas mo sa 100 para maging 20? 80%. No? So, yung composition na to, 80% siya. Or parang sinabi natin, sales minus variable cost and fixed cost equals operating income. No? Hence, we can say na yung 80% na yan, ang composition niya is yung variable cost
and fixed costs. No? Hence, again, we can add 375 plus 60,000 and divide natin sa 80% para makuha natin yung base na total sales. No? O, di ba? Alam ko, masyadong mabilis yung pangyayari. Di ba? 375 plus 60,000. No? Kasi 80% yan eh. Ayan, no? O, divide mo sa 80%. Divide mo yan sa 80%, no? To get yung base amount natin na 543,750. O, gusto mo, kunin mo ulit 543,000 times mo sa 20%, that's 108,750. No, na operating income. I-divide mo ulit sa 543,750, 20% pa rin yun. Paikot-ikot lang yan. No? Paikot-ikot lang siya. No? Oh, edi meron ka ng sales, total sales. What price must it charge? Gamit yung expected sales volume na 50,000 units. Edi 543,750 divided by 50,000. Ang per unit mo, 10.875. No? So, yun lang yung kailangan mong alalahan. Okay, letter C naman. Another factor naman ito. The company is considering offering its salespeople a 5% commission on sales. What would the total sales in pesos have to be in order to implement the commission plan and still earn the planned pre-tax income of 75,000? Huh? Sige. Tingnan natin dito. No? No? But first, diba? Examine natin yung old. Kasi dito may bago na eh. Diba? Yung company nag-offer daw ng 5% commission dun sa sales. Anong tawag niyo dyan, sir? Variable cost yan. Kasi, nakadepende yung commission mo sa sales na mabibenta mo. Tataas yung commission mo, basta tumataas yung sales mo. No? Pag tumataas yung sales mo, syempre, madadagdagan yung percentage mo. No? Madadagdagan yung 5% na yan. So, for example, ang sales mo 100. Ano bang 5% ng 100? 5. Diba? Paano kung sales mo 200? Eh di syempre, tataas din yung kapiraso ng 5% na 10. Magiging 10 na siya. Fixed nga yung 5%. Pero, ang tinutukoy natin dyan, nakabase pa rin siya sa sales. Nagbabari pa rin siya, depende sa sales mo. Kaya yung 5% na yan, variable cost yan. O, balikan natin yung old natin. Yung selling price per unit natin dati, 12. Diba? Ang assumption natin sa CVP analysis, selling prices per unit remain unchanged. Kung hindi yan gustong palitan, wag mong papalitan. Pinalitan lang natin kanina doon sa A and B kasi yun yung tinatanong. What price must it charge? Ang assumption doon, may bago ng selling price. No? Pero dito, hindi sinabi. Diba? Or hindi tinanong kung ano yung bagong selling price. Kaya ang i-assume mo, hindi nagbago yung selling price. No? Hindi ka pwedeng mag-create ng bagong selling price, no? Unless sinasabi talaga na or tinatanong talaga kung magkano yung bagong selling price. Kung silent, i-assume mo selling price remain unchanged. No? Ilan yung variable cost natin kanina? 7.50. No? Nung hindi pa nangyayari yan, yung hindi pa nagaganap yan. Ito yung old, 'di ba? O tignan natin ilan ba yung percentage niyan? 7.50 divided by 12, 62.5%. Eh ang offer sa atin, 5%, madadagdagan ka ng 5% commission on sales. O i-implement mo 'yan. Dadagdagan mo yung 62.5% ng 5%. So that will be 67.5% yung bago mong percentage. No? Magiging 8.1 na siya. Yung variable cost per unit mo. O again, 12 pesos na selling price, i-multiply mo sa 5%. No? Ang old selling price mo, 12 pesos. Ang assumption kasi, hindi magbabago yan. No? 12 times 0.05, that's 0.6 per unit na additional commission on sales. So, 7.50 plus 0.6, that's 8.1. No? So, again, i-divide mo yung 8.1 sa 12,
That's 67.5%, or yan lang din yung bago nating percentage. No? Kuha yung flow. No? Oh, ang sabi din, what would the total sales in pesos in order to implement the commission and still earn the planned pre-tax income of 75,000? Pre-tax. Ibig sabihin, before tax na 75,000. No? And alam natin, yung fixed cost per total natin na 60,000, hindi yun magbabago. No? Hindi yun magbabago. I-gross up mo ulit, ang contribution margin per total mo, 135,000. Oh. This time, hindi binigay yung sales. Pero alam mo na 67.5% yung variable cost per unit mo or variable cost percentage mo. Ibawas mo yan sa 100, then you will get 32.5%. You can gross that up. 135,000 divided by 0.325, that's 415,385. So yun po yung total sales in pesos. No? Kung mapapansin mo, pahirap ng pahirap as we go along. No? Habang patagal ng patagal yung CVP analysis natin, palalim ng palalim yung sinosolve natin. Doon naman po papasok yung kahalagahan ng template natin. So long as kabisado mo yung template, no, hindi ka mawawala. No? Sundan mo lang kung ano yung foundation mo sa template. No? And imaginein mo lang, i-analyze mong mabuti kung ano yung nangyayari sa mga amounts. Hindi ka mawawala. No? And I hope sana hindi ka mawala kapag gagamitin mo na yung template. No? No? So, theory question. When used in cost volume profit analysis, sensitivity analysis, no? Yung letter A po determines the most profitable mix of product sold, mali po E. No? More on sa sales mix yan or product mix optimization na madidiscuss pa natin sa part 2. Letter B, allows decision makers to introduce probabilities in the evaluation of decision alternatives? No. Hindi naman po natin na-discuss yan. That's probabilistic analysis or decision theory na other part pa po ng management accounting. Letter C, computes profit per unit of production and determines the optimum production of the company. Again, hindi natin napag-usapan yan. That's closer sa linear programming or optimization models na another part ulit ng management accounting. No? So yung natitira na lang, no, na letter D yung sagot. Yung sensitivity analysis is done through various possible scenarios and computes the impact on profits of various predictions of future events. Diba? Yan yung ginawa natin kanina. Okay? So sa part 2, no, ano kailangan yung i-expect? Sales mix. Degree of operating leverage. Margin of safety. Point of indifference. And other comprehensive problems. No, so alam ko masyado pong mahaba ang CVP analysis. Mahaba, malalim, masalimuot, di ba? Na chapter ng management accounting. Kaya pagtiyagaan lang natin. Ang importante, maganda yung foundation mo. Kung okay yung foundation mo, habang patagal ng patagal, habang pahirap ng pahirap yung mga sinosolve nating problems, sana hindi ka mawala. No? No, so sa part 1, I hope na-establish yung foundation mo sa CVP analysis. Kasi magle-level up yan eh. Kailangan mo lumevel up. Yung mga problems, habang tumatagal, mapapansin mo, lume-level up yan. No? So, dyan nagtatapos no, yung part 1 ng CVP analysis natin. Alam ko, masyadong mahaba. No? Masyado pong mahaba ang CVP analysis. Kaya po, no, kaunting tiyaga lang sa paghihintay ng next upload ko sa CVP analysis. Okay? So thank you sa mga solid sa mga solid viewers ko, no? Sa mga solid supporters, sa mga matyagang naghihintay ng next upload ko. Okay? So thank you guys and sana maging helpful itong video na ito, no? Bye-bye and thank you. Bye.